thank you again for the sustenance, for the endurance. Although our flesh is weak, Lord, our spirit is willing, and we continue to be willing, Lord, sa maghapon na to praise you, to study your word, to encourage one another, to strengthen one another. Help us to survive the weak flesh, Lord, lalo na sa mga oras nito, Panginoon, ang aming katawan ay nakahilig sa pagpapahinga. Ay kayo po, Panginoon, ang nagsustain sa amin, nagbigay ng lakas na ang iyong salita ang mas mangibabaw sa amin, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong mga salita. At makinabang kami rito, Panginoon, sa aming pag-aaralan, na alam po namin na malaki ang maitutulong nito sa aming pananampalataya, at kaalaman na mula rito sa iyong mga salita ay magpapatibay ng aming pananampalataya at pagharap namin sa mga problema, kasalanan, lalo na sa kami ay nasa laman pa at kami ay prone pa to commit sin, Lord. Kaya we have remaining sins in us, Lord, that keep our spirit in conflict or in war. Kaya po, ito po ay makatulong po sa aming pag-aaral sa hapon na ito. Pagpalain niyo po ang aming gawain hanggang sa mamaya sa aming pagtatapos ng gawain, Lord. We thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. So, ito ay, sige, diretso na tayo sa ating pag-aaral, ano? Kung kayo may Bible, buksan niyo ang inyong mga Bible sa Romans chapter 7, verses 15 to 20. At yan, kasama niyan ang Galatians 5, 16 to 18. So, may title ang ating short devotion sa hapon na to, The War Between the Spirit and the Flesh. So, malaking bagay ito na maintindihan natin kung ano ba talaga ang sitwasyon ng ating katawang makasalanan laban sa ating espiritu na regenerated, no? Of course, we're talking of the believers here that have regenerated spirit, but still has a flesh that is sinful, no? Romans chapter 7, 15 to 20. Kung nariyan kayo, babasahin po natin sa Romans chapter 7, verses 15 to 20. No? So we have heard these verses, these passages, many times, no? And malaking bagay ito na ating daanan at pag-aralan para maintindihan natin ang kalagayan ng ating buhay pananampalataya na dumadaan sa mga seemingly confusing situation. May struggle sa atin. If there's no struggle, that's a questionable situation, ano? Na para bang pag walang struggle sa buhay mo, or you don't recognize the conflict between the spirit and the flesh, one thing for sure ay ikaw ay captivated ng flesh. You're not the other way around, no? Hindi ganun. Kasi ang katawan natin nakahilig talaga yan sa kasalanan. Kapag walang kumikirot dyan na kumikibot, no, na parang konsensya na nagpapaalala sa iyo, there's something wrong in your spiritual life. You may not be a regenerated person, ano. Your spirit is not yet regenerated. Ibig sabihin, wala ka pa talagang pananampalataya at di ka pa na talaga nakakilala sa Panginoon. Sapagkat ito yung buhay na dinanas mismo ni Pablo, no? Sabi natin
15 to 20, sabi rito, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, tatapwat ang kinapapuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang nakasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay isang laman, o sa makatuwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. We know what is right, but hindi natin, we're not capable of doing it. No? Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. We know what is not right, but still we do it. That's the dilemma nung naranasan dito ni Pablo. No? Datapwat, kung ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Si Mingli parang isang banda pa niya sabihin, huwag mo akong sisihin yung kasalanan. Hindi rin tamang pag-iisip yun. Ano? Huwag mo akong sisihin at hindi man ako gumagawa. Hindi naman yung ibig sabihin dito ni Pablo. No? Sisihin mo daw ay yung kasalanan. So, there's no responsibility and accountability in that. Ano? And that's not what the Bible says. So, basahin din naman natin ang Galatians 5:16 to 18. Yun yung tikloping yan. At balikan natin mamaya. At basahin natin ang Galatians chapter 5:16 to 18. Ito ang sinasabi, datapwat kung ako'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At, verse 16 muna. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, no? Ang laman nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito'y nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. So yan. Pinapaliwanag dito ni Pablo yung naranasan niyang struggle o pakikipaglaban. No? Isang tao siya na nalulugot sa batas ng Diyos, pero nakasumpong ng isang kapangyarihan na kumikilos sa kanya, at yun nga yung kasalanan. No? Magbigyan natin point of emphasis ay yung problema rito, hindi ang batas. Tandaan natin, ang problema ay yung kasalanan na nasa ating laman. So there's no question about that we are in a sinful flesh, that we are still in a flesh that is weak, fallen to sin. No? Kaya yaan ang ating suriin. No? Meron mga bagay na parang talagang nag-struggle, naglalaban sa atin, no? Sa ating kalooban. Sumungguin yung tama pero hindi mo nagagawa. Pero yung mali na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Tandaan natin, yung flesh and spirit ay opposition sa isa. They are actively opposed.
to each other. Kaya, dapat nakikita natin, nararamdaman natin yung tension. So, ano yung muna natin? Yung Romans, ano ba yung pinagsimulan nitong Romans chapter 7? Itong Romans chapter 7, ito ay karugtong ito ng nag-uusapan sa chapter 6 na about doon sa kamatayan sa kasalanan. Na tayo ay nabuhay muli kasama ni Kristo. We are united in Christ. Kaya dapat tayo patay na sa kasalanan. Kasi nadaan. Ano yan eh? Kumbaga, nung nasa sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, mula sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan na kasalanan. Tutusin. No? Yung dominion ng sin, nakalaya na tayo rito. Pero, yung epekto nito ay hindi tayo nakakalaya pa. Tandaan, yung epekto ng sin. We survived the penalty of sin, but the power of sin, hindi pa. Kaya dyan, sa Romans chapter 7, ang tinuturo dyan ay yung pagkamatay natin sa isang banda, tulad ng pagkamatay sa kasalanan, pagkamatay din dun sa batas, na yung batas, alam natin, para sa mga Israelites, sa Old Testament, yun ang nagpapatuwid sa kanila, nagbibigay ng katuwiran, yung pagsunod sa batas. Pero tayo, sa pagdating ni Kristo, pinalaya na tayo sa ganung kaisipan, ganung katuruan. No? Hindi na tayo, kumbaga, nakatali doon sa nire-require ng batas. Kundi tayo nabubuhay, no, sa biyaya, sa pananampalataya. No? So yan. Para malinaw, yung Romans chapter 7, basahin natin yung ito yung napaliwanag sa Romans chapter 6:14. Romans 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law anymore, but under grace. Ayun, paano tayo nawala na sa batas? Kasi nga, Romans 7, 1-4, we died to it through union with Christ. Wala. Hindi na tayo tinitignan, no, ng mga katuwiran ayon sa batas. Tayo ay tinitingnan ng mga katuwiran ayon sa biyaya ng Diyos. Pero of course, it doesn't mean na yung batas ay masama. No? At tayo ay, ang batas kasi nagsasabi kung sino ka. Parang gano'n. Nagpapakita ng kasalanan natin. No? Yun ang batas. Ngayon, tayo na nabuhay na maguli. Of course, maintindihan natin ito bilang mga mananampalataya. We were born again. No? Ay iba na yung ating buhay, spiritual condition. Kumbaga, nabuhay tayo maguli. Patay na tayo sa kasalanan. Supposedly, dapat. Katulad ng nangyari kay Kristo, na pagtagumpayan niya yung sin, no? Yung power of sin, dominion of sin through the death of Jesus Christ. So, pero, unlike Christ, perfect ang flesh niya, true man and true God, still, wala pa tayo sa ganung kalagayan. And Christ, who was the glorified body when He resurrected, di pa tayo nagkakaroon ng glorified body. So, our body is still in flesh, which is sinful. Pero meron tayong buhay na espiritu. Sa pagbuhay ng espiritu mo, you know what God wants
what God prohibits, what God abhors. Alam mo yun, di ba? Nagkaroon ka na ng pangunawa na you were awakened, you were quickened. And you realize ano yung masama sa harapan ng Diyos. What God does not want you to do. Kung ano yung ayaw ng Diyos. Alam mo na yun, di ba? So, kaya lang, ito ang problem. Sinasabi ni Pablo. Paano ito? Yung ayaw kong gawin, na alam kong dapat na hindi gawin, ginagawa ko. Pero yung gusto kong gawin, na dapat kong gawin, hindi ko nagagawa. Nangyayari ba yun sa atin? Is there such kind of struggle sa atin? So we have to understand that. Kaya nga, kanina, pwede madugtong din yung kanina sa ating mga napag-usapan, may struggle, di ba? Pagka tamang magbasa ng Bible, pero hindi mo magawa magbasa. You know that. You know that is the right thing to do. Tama, di ba? Tama magbasa. Pero nakakapagbasa ka ba ng maayos? Tanong, bakit? Yung iba, kung wala kang struggle, parang normal lang yan. Parang it's a normal thing, walang struggle. Pagbabasa ka lang kung gusto mo. Diba? Walang struggle doon. Pagbabasa ka lang kung gusto mo. There's no struggle in that. Kasi hindi yun naman ang utos ng Diyos. Hindi yun ang pamantayan ng Biblia. So malaking bagay ito na ating pag-usapan sapagkat ito ay nakikita natin yung ating kalagayang spiritual. If we don't understand yung ating spiritual condition, we are confused. Kaya tayo nako-confuse sa ating mga kinikilos. Nangyayari sa atin, ba't ganun? No? Parang, bakit? Parang hirap na hirap ako na gawin ang bagay nito. Tama naman ito. Hirap umatin sa church. Hirap dumalo sa mga gawain sa church. Hirap magbasa ng Bible. Hirap mag-devotion. Hirap makinig ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero alam mong tama yun. So, at with that, yung ating mga failures, no, nami-misinterpret natin yan. Hindi natin maintindihan. Kapag karoon nahuhulog tayo sa kasalanan, hindi natin ma-achieve yung isang bagay, we fail to understand. We cannot understand the situation. At eventually, ang problem, at pag lumala yan, di ba? Pag lumala yung sitwasyon na yan, nagdududa ka sa pananampalataya mo. Kristiyano ka ba? Bakit paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan? Bakit parang hindi ka makaalis, makaahon dyan sa kalagayan mo na yan? So, you have now doubts and questions about your faith, about your salvation, na hindi naman dapat. Yun ang ating obserbahan. Ito, yung mga manifestations niyan, yung envy. Tulad ng pinag-usapan natin kanina. Kaya nandiyan dyan yan. Tama. Alam mo na hindi ka dapat mainggit. Pero naiinggit ang katawan mo. Diba? Hindi mo naman pwedeng sisihin yung katawan mo. Diba? So, alam mong hindi ka dapat magalit, pero nagagalit ka. Pag may magagalitin sa pamilya, maraming magagalitin din. Hawa-hawa yan. Pagka may mga weakness na ganyan, pwede madamay iba. Pero, nangyayari talaga yan. Kapag hindi ka nagpapatawad, alam mo dapat magpatawad. Pero hindi ka nagpapatawad, yan ang struggle. Hindi mo you neglect yung church assembly, going to church, na-neglect mo yung church life mo. Pero alam mo, hindi naman dapat yun. Meron kang takot. Pero alam mong bawal, hindi dapat matakot, di ba?
Meron kang insecurity. May mga bagay na parang hindi tiyak sa iyo, hindi malinaw. Meron kang mga pag-aalala sa negosyo, sa profession mo. Katamaran. Marami yan. Pwede yung mangyari. Katigasan ng ulo. Pagwawalang galang. So, yan mga manifestation na yan. Nagawa ng flesh. Nagawa ng kasalanan. So, alam natin ang tama, hindi natin magawa. Kung ano yung mali, yun ang ating ginagawa. Matthew 26:41, the spirit is willing, we know what is right, the spirit knows what is right. But the flesh is weak. Ginagawang lisensya to ng marami. Kaya nahulog ako sa kasalanan. Dahil tao lang ako. Tao lang ako. Diba? Mahina ako, marupok ako. Tao lang ako. Diba? Yan ang lisensya natin pag nahulog tayo sa kasalanan. Ayan. Pero, ang punto natin dito, we have to understand that situation. We have to understand that there is really conflict doon sa ating buhay pananampalataya, buhay spiritual. Dahil nga, hindi yan magkasama. Hindi yan nagkakasundo ang laman at ang spirit. The flesh cannot submit to God. Romans 8:7. Yan ang katotohanan. So, anong pwede nating matutunan dito? Sa Romans 8:13, kaya ang target natin ng ating buhay, ang objective, immortify ang flesh. Ito. Kapag walang flesh, magkakasala ka pa ba? Kung wala yung flesh. Wala ka sa body mo na yan. Tanong yan. Bakit ka nag-desire ng material na bagay? Para sa sarili mo, di ba? Eh, nung ikaw ay nagalit, nainggit, sino pinoproteksyonan mo? Sarili mo. Di ba? So, nung nagkaroon ka ng pagnanasa sa laman, sinong pinifeed niyan? Flesh mo. So, kapag wala ka na sa flesh mo, wala na, hindi ka na magkakaroon ng ganyang mga kasalanan. Patay ka na. Patay ka na. Your spirit na. Hindi mo na gluttony. Gluttony sa sin. O paano ka pagka nandiyan ka sa flesh mo, talagang pakakainin mo na pakainin yan. Walang tigil sa kakakain kahit na hindi na dapat kumain. Gluttony yan. Di ba? So, i-feed mo ngayon yan. Kaya, pagka wala ka na sa laman, wala ka ng kasalanan kung tutusin. Pero nasa laman tayo. Yan ang katotohanan. Nasa flesh tayo. At ang flesh na to ay makasalanan. So, let's read Romans 8:13. Romans 8:13. Sige, baka merong nakaunang bumasa para magising. Sapagkat kung mga buhay kayo na ayon sa laman, ay mamamatay kayo. At apat sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman. Yun. Ay buhay Kayo. Yan. Ano rito, kapag ka ang flesh ang ating pinifeed, kamatayan yan, bandang huli. Spiritually. Hindi yan gawa ng mga mananampalataya. No? Sapagkat kung mga buhay nga kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapot kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Mga bagay na spiritual din ang papatay sa laman. So, ang ating, kaya nga di ba, yung
kapag ikaw ay nag-iisa, no? Mahirap ka nag-iisip ka, tapos pinid mo yan, in-entertain mo yung masama, tuloy-tuloy siya. Pinifeed mo na yung flesh mo. Kaya nga, flee from the devil. Yun ang ating lalo. Pagka humarap ka sa devil, sa temptation, makakaano ka pa ba? Makakaalis ka pa ba? Sa mga humarap sa iyo. Sa mga kalalakihan, humarap sa iyo si Ibana. Tapos ka na. Nakatupis lang si Ibana. Sasabihin mo, hindi, kaya ko yan. Hindi ko kaya yun. Huwag ka nang humarap. Flee from the devil. Iba na yun eh. Si Ibana yan eh. You see? Di ba? Oh. That's as simple as that. Hindi mo na kaya, pag nandiyan ang temptation, sabi sa Bible, ang galit ay pigilan mo na kasi ito'y parang isang parang isang tubig na pagka dumaan, parang river yan, kapag hindi mo napigilan, tuloy-tuloy siya. Yung galit. So yun ang sabi ng Bible. Pigilan mo na siya hanggat maaga. Huwag ka na magalit. Pag in-entertain mo yung galit, tuloy-tuloy siya. Para siyang river, flow ng tubig na hindi mo na kayang pigilan. O yan ang sabi sa Proverbs or sa Psalms. No? So, ganun din yan. Kapag nakaharap ka na sa temptation, hindi mo na siya mapipigilan. Lumayo ka na. Kasi ang flesh na to, para tong magnet, no? Na nakadikit agad sa kasalanan. Madali tayong bumigay. Madali tayong Colossians 3:5. Basahin natin. Colossians 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ito yon. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siyang iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginawin ninyo, or isipin ninyo, yung mga bagay na yan, no, ang pinipig niyan ay ang flesh. At pag pinig nyo yung flesh, sinong binibigay nyo ng importansya? Yung sarili nyo. Idolatry yun. Idolatry yun. Kumaga, yun ay pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Dino-Diyos nyo na ang sarili nyo. Kapag pinipig nyo kung anong gusto ng inyong laman, nakahilig ka na sa kagustuhan ng iyong laman. Wala ka nang magawa kung hindi sundin ito. Alipin ka na ng iyong pita ng laman. Kaya, yan din ay tinutumbas sa isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pakikiapid, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman. Na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang ano natin no? Kalagayan ng ating katawan. Madali tayong mahulog sa kasalanan. Huwag nyo nang isipin na humarap pa sa kasalanan. Iwasan nyo na hanggat maaari. Hindi talaga, talagang iwasan. Wala na yung maaari. Kasi pag nandun ka, hindi ka na makakaiwas. Tandaan nyo yan. Maraming kasaysayan na nangyaring ganyan. Na entertain lang. No? Hanggang sa naging close na. Naging kaibigan na. Nagkarelasyon na. Yun na. Oo. Kaya iwasan. Lalo na sa ating mga kalalakihan, no?
Huwag na tayong tumingin kay Ivana. Ganun din sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan, ganun din. Siyempre, lahat. On the other hand, ay huwag kayong tumingin kay Brad Pitt. Hindi, si Brad Pitt. Hindi si Brad Pitt na ano, ha? Si Brad Pitt. Hindi si Brad Pitt. Oo. Yung anong lesson natin dito? We walk by the Spirit. Yun ang ating i-feed. Kaya nga, how do we feed the Spirit? Through the Word of God. Through the means of grace. Tandaan, hindi ba naisip minsan kapag di ka nagbasa ng Bible, ang gulo talaga ng buhay. Kapag ka wala ka sa church, magulo ang buhay. Para bang pero hindi alam yun ng tao na nandoon. Kaya nga minsan tayo pagka meron tayong kapatid sa church na wala sa iglesia, our role is to remind him or her. Kasi hahatakin siya. Hahatakin siya palayo. Kailangan niya ng Galatians 6:1. Kailangan meron siyang mag-i-encourage sa kanya. So, pag alam natin na hindi na matamlay nang lalamya isang kapatid, kausapin, i-encourage. Kasi kailangan niya, hindi kaya niyang ma-survive alone. Tandaan po natin yan. Pagka mayroong kapatid na struggling, spiritually, i-encourage agad natin. Kasi madali siyang hatakin ng kasalanan. Napakahirap bumalik sa Diyos kung malayo ka na sa Kanya at tawag dito, nilamon ka na ng iyong flesh. So, that's our point here, no? Kung we have to understand na talagang naglalaban ang espiritu at ang laman. At dahil yan sa ang ating espiritu ay in conflict with the flesh, who is in sin, the spirit who is regenerated, ay alam niya yung katotohanan. Alam niya yung truth. Alam niya yung word of God. Alam niya yung command of God. Alam niya yung will of God. Pero ang flesh ay hindi. Yan ang ating i-evaluate. Ngayon, ang tanong, how many times are you in a situation na struggling ka at ang flesh ang nangingibabaw? Are you in that situation? Meron ka ba sa kalagayan na yun? So kapag ka na ganun, ito yun. Ask for repentance. Ask for forgiveness. Turn away from sin. Bumalik tayo sa Panginoon. Read your Bible, read your scripture. Wag niyong hayaan na yan ay, lalo na kung yan ay nagsisimula pa lamang. No? Kumbaga, wala pa sa kalagitnaan. Yung taong nasa kasalanan, bulag na siya. Yung talagang tuloy-tuloy na pinakain niya yung flesh niya ng sin. Pinid niya yung sin. Hindi mo na siya makakausap. I know that I shared a person who is in sin. Alam mong tingin lang niya sa akin. Ano lang? Parang ang layo. Parang di mo siya makausap. Parang patay yung espiritu niya talaga. No? What I can say is just to say a prayer na lang sa kanya. Kasi he's blinded by sin. No? At alam ko kasi nandun siya, may karelasyon na siya na ibang babae, may asawa siya, at may karelasyon na siya.
Hindi niya na kayang iwanan yung karelasyon niya. Sinesiran ko siya kung ano yung tama. Wala akong naramdaman sa kanya na parang struggling siya. Wala siyang struggle. Ano lang siya, parang nagsasalita ka sa isang sa hangin na lumalampas lang yung mga sinasabi mo. Kasi I know he is in sin. At huwag tayong malagay sa ganung kalagayan. Napakahirap. I-justify niya. Alam mo yung mga nasa kasalanan, magaling mga tuwiran yan. Tama lagi katwiran yan. Kasi tama, nasa kalagayan silang makasalanan, no? At laging may katwiran yan na ma-justify nila. Kasi naman ang church ninyo, puro na ang pastor doon, puro pasaring. Tapos yung isang membro ninyo, ang sama rin ng ugali. O, pare-parehas lang kami. Parang gano'n. Diba? O, ito si ganito rin ang ginagawa. Ikaw nga, ganun din eh. Parang gano'n, diba? Ang hirap nun. No? Kapag, diba? Para si Adam, nung siya ay tinatanong, bakit ka kumain ng bunga ng puno ng mabutit, kalaman na mabutit, masama. Kasi itong babae, pinakain ako eh. Kasi, blinded na siya. Wala na siya kasatuwiran. Ayan. So, kasi, pampagising. Meron pala tayo dito pampagising. So, katulad ni Adam, wala na, blinded na siya. Hindi na niya alam. Hindi na niya alam yung tamang pangangatwiran. Dapat doon, sabihin niya, Lord, patawarin niyo po ako. At kami nahulog sa kasalanan. Yung humility, no, meekness, nawala na yun. At ganun talaga kalagayan natin. Kapag tayo nasa kasalanan, justify mo yan. Pare-parehas lang kayo. Ang bandang huli, ang justification mo pa, ikaw naman Diyos ang naglagay sa akin sa ganitong kalagayan eh. Pag-Calvinist ka. Pagka gano'n. Ikaw naman ang nagtulak sa akin sa kasalanan. You see, that's heart of a reprobate. Ituturo mo yung Diyos. Si Satan, gano'n ang he is the great accuser. No? At madali siya madali mag-accuse eh. Kasi lahat tayo makasalanan. Pag tayo ay naninita ng ating kapwa, mag-ingat tayo kasi pwedeng ibalik sa atin. Ikaw rin naman ganyan eh. Ang hirap nun. Diba? Ang hirap nun. How do you survive that? So, what's the point? Huwag nating i-feed let's mortify the flesh. Let's mortify the flesh. We know this world is dominated by lustful things, by materialism. No? So, madali ang ating katawan, ang ating sarili, matukso sa fancy and lures of this world. Madaling matukso. Tulad natin. Diba? Katawan natin, nakahilig matulog. Matutulog talaga tayo. Pero dapat tayong makinig. Ano yung tama? Makinig, matulog. Matulog. Yeah. Mali na ang sagot. Blinded by sin. Kaya nga, mali ang sagot. Kasi nga, mali ang sagot niya eh. Ano tama? So, nakahilig tayo sa good example, no? Kung ano yung pag walang struggle, maganda pa yung di ba yung maganda yung nag-struggle? Lumalaban talaga siya. Maganda yun. Pero pagka wala, nakalaban ba yun? Huwag ka lang pumikit. Huwag kang pipik. Huwag pipikit. So,
Yan ang proof na talagang nag-struggle. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi nga, yung ating metabolism ngayon, patay. Ganitong oras. Di ba? Ganitong oras. Siesta time to eh. Siesta time. Nag-i-struggle ang ating flesh and spirit. Kaya nga dito, tinapat ko to sa panahon na to. Na ating dahil makakarelate agad tayo na ang war between the spirit and flesh nangyayari dito sa ating mga lamesa. Ngayon din. Nangyayari yan. On the spot. It's ongoing, live, real time. Kaya how do we do that? How do we counter that? Stretch. Talagang kahit na malungkot ang tono ko or kailangan ko ba magpatawa rito? Kailangan ko bang mag-arte-arte rito? Hindi natin kailangan yun. Oo, nandyan yan. Yung spirit nyo, regenerated yan. Yan ang ating panghawakan. No? At we can overcome the sin in us. So, that's it, no? Kung may question kayo, ay malaking bagay yan. Makakagising ng iyong na espiritu. No? At ma-mortify ang inyong flesh. Kung mayroong question po, let's put to death yung ating flesh. We do not make peace with the flesh. Huwag ka makipag-compromise sa flesh. Huwag mong i-feed. Kasi pag feed mo yung flesh, tuloy-tuloy siya. Enjoy yan. Kung kape mo, pampagising, malaking bagay. Di ba? Nakaka-survive ka. So, ito, mga pwede yung natin consider, ang war between the spirit and flesh is a normal Christian experience. Ibig sabihin, lagi natin itong kasi nga nararanasan. Kapag minsan nga sabihin natin, how's your life? Yes, it's good. It's nice, it's smooth. Magduda ka sa tao na yun. Pero ang tama lang is, sa awa ng Diyos, nakakasurvive. Yan, di ba? Pero, wow, it's good. I'm fine, I'm good. And, parang as if walang problem, walang siya struggle. Tandaan natin, ang batas ay sinasabi kung ano yung mali. Pero it doesn't defeat the sin itself. Hindi siya solusyon sa kasalanan sa Bible. Sa batas natin sa tao, sa taong batas, solusyon niyan sa mga kamalian, sa paggawa ng masama. Pero sa Biblia, hindi yan nakakakorek ng kasalanan, no? Ang nakakakorek sa kasalanan ay ang biyaya ng Diyos, ang gospel. No? Yun ang mag-aayos sa atin sa harapan ng Diyos. Yung ebanghelyo, ang awa, ang biyaya ng Diyos. So kaya narito, we share this is para magkaroon tayo ng awareness. Ang problem kasi din, kapag di ka aware, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Yun ang problema. Kasi nga may struggle, may war sa atin, deep within. At tandaan natin, yung pagpatay sa kasalanan ay hindi siya abrupt. You cannot mortify or kill sin abruptly. Yung sanctification natin, yun ang way para ma-mortify ang sin. At yun ay gradual. Yun ay unti-unti. Hindi iyan mabilis. Huwag naman ang buhay ng Kristiyano, may isang larawan na ito ay parang umiikot
paikot-ikot, pero pataas. Pag tumigil siya sa pag-ikot, babagsak siya. No? Paikot-ikot siya, pero moving upward. Your Christian life is, kumbaga, gradually improving, but daily struggling. Ganon. Nag-struggle ka every day, but improving ka gradually. Dapat ganon ang ating assessment. Pagka yan pag tumigil yan, mag-i-slide niya pababa. Kaya yung sinasabi, minsan, word nila is backsliding, which is technically, not correct, no? Kasi wala namang backslider na Christian. Tapos, yan ang paliwanag ng ating, ng ating mga tagapagturo. Pero pag backslider, di ba? Kaya nagba-backslide dahil nga tumigil ang buhay pananampalataya. Bumalik doon sa sinimulan niya. Mabilis mag-slide pabalik, pababa. Pagka hindi mo minortify ang sin, saglit lang, mahuhulog ka. Ang hirap bumalik, wala. Alam mo, pagbalik, para makabalik ka sa gawain ng Panginoon, sa iglesia, mahirap. Yung gusto mo yung buhay, talagang you have to repent and you have to go through the process ng prodigal son na talagang muna siya. Wala naranasan niya, walang nangyari sa buhay niya. Nagpakain na lang ng baboy at in shame, bumalik sa kanyang ama. Ganon din. Ganon ang mga bumabalik. Wala namang bumabalik na proud sila. Walang ganon. Walang bumalik na ganon. Remorseful, repentant. Kumbaga broke. Kaya bumalik sa buhay pananampalataya. Pero ganun pa rin. Ano pa rin? I-appreciate pa rin natin kasi preserve siya ng Diyos. Tandaan ninyo, walang Kristiyano na pababayaan ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan. Kung magpatuloy siya sa kasalanan, hindi siya Kristiyano. Kasi lahat ng Kristiyano iingatan ng Diyos. Tawag natin doon ay perseverance and preservation of the saints. No? Simula una, he who began a good work in you shall accomplish it until the day of the coming of Jesus Christ. Siya na nagsimula ng mabuting bagay sa buhay mo, ay tatapusin niya yan hanggang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. So yun ang preservation natin. So kapag hindi yan nakabalik, hindi siya Kristiyano. At yung mga hindi naman nasa stage pa ng kalayawan, kasalanan, ay habang buhay may pag-asa. Alam natin, ibabalik sila ng Panginoon. May mga mahal tayo sa buhay. Meron tayong mga anak, kapatid, pinsan, relative, friend, na nawala sa pananampalataya, ibabalik sila ng Panginoon. Babalik sila. Kung sila talaga ay anak ng Diyos. At hindi malayo yun. No? Kasi nakakilala sila ng biyaya. No? At yung biyaya na yun, hindi iyon mawawala sa kanila. Nakakilala sila ng gospel. So, sige. May question kung merong paglilinaw, ganyan. Attorney, ano naman ang sagot mo dun sa taong parang kinukwestiyon mo nung Panginoon na ikaw naman ang naglagay sa akin sa sitwasyon ko. Okay. Sige. Yun, questionable yung faith niya. Hindi talaga siya nakakilala sa Diyos. Kasi kung nakakilala siya sa Diyos, ang mga tao nakakilala sa Diyos, remorseful siya, humble siya. Pero yung mga salitang ganun ay very proud siya. Yun ay words nga ng pinapatigas ng puso. Pinapatigas ng Diyos ang puso niya. Kaya bandang huli, vessel of destruction sa Romans chapter 9. Tandaan natin, dalawa lang epekto ng pangangaral sa mundong ito. Pagpapatigas at pagpapalambot ng puso.
No? Kapag ka dumating siya sa pagkakataon na ganyan, marami na. Sa hell, alam mo, lahat dun, halos bumurahin nila ang Diyos dahil nandoon sila. Hindi rin sila remorseful. Kaya deserving sila ron. Walang mapupunta sa impyerno na hindi siya deserving. At sasabihin niya na, Lord, nagkamali ka na, dalhin mo ako rito sa impyerno kasi ano naman ako remorseful naman ako Walang ganon. At God cannot be mocked. God cannot be mocked. Hindi kanya ilalagay sa isang sitwasyon na sisisihin mo siya. Kaya yung mga sinasabi na, kapag ka ganyan, ganyan ang iyong aral, pwede mong sisihin ng Diyos. Calvinism yung ating view, pwede mong sisihin ng Diyos. Ginawa mo, Diyos, ikaw ang may gawa ng kasalanan, huwag mo akong gawing makasalanan, huwag mo ibalik sa akin yan. Tanong ko, kaya ba ng Diyos, kaya ba ng isang nilikha na sabihin yun sa Diyos? Hindi ilalagay ng Diyos na sumbatan mo siya. Ang problema sa ating kaisipan, at marami naniniwala, even theologians and pastors, na parang ang dating, kapag tawag dito, pagharap mo sa Diyos, kaya daw malaya ang tao. Dahil parang nga hindi masisi ang Diyos. No? Dahil siya nagkasala. Tandaan natin, pagharap natin sa Diyos, wala rin yung makakapangatwiran ka na ikaw ay bakit ka paparusahan? Bakit ka ilalagak sa impyerno? Hindi ka makakapangatwiran. Doon, hinihiwalay lang yung tao ng Diyos at saka yung hindi tao ng Diyos. The sheep and the goats. Pinaghihiwalay lang yan doon. Walang question doon. Kaya ang tao talaga minsan hindi ko maintindihan itong mga tao na to na hindi nila makilala kung sino ang Diyos talaga. Hindi ka makakapangatwiran sa Diyos. Yung bang palayok, sasabihin sa magpapalayok, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit mo ako sisirain? Hindi maintindihan. Kaya galit sila sa reprobation. Galit sila doon sa I don't know, mas malalim, double predestination. Ako, naniniwala ako sa double predestination. Gagalit sila doon. Kasi ang Diyos ang gumawa. Sa theology yan, gumawa siya nang ilalagay niya sa impyerno. Medyo talagang debate yan, ang tanong ko naman, marunong ka pa sa Diyos kung gumawa siya ng gusto niya sirain. Ang problema kasi iniisip mo, ikaw yung sisirain Akala mo kung sisirain yung kapitbahay mo na mahal mo, o kaya yung mahal mo sa buhay, kamag-anak, hindi mo abot yun. Wag mo nang ikatwiran yun. Kasi lahat ng paparusahan ng Diyos ay deserving para sa parusa na yun. Justice ang tawag doon. Hindi siya makakapangatwiran. Masakit isipin. No? Hindi ka makakapangatwiran sa harapan ng Diyos. Walang due process doon. Sa isang salita. Tayo, nasanay tayo rito, may due process. Doon, walang due process. Kasi hindi siya ang God of everything. Siya the author of life. He has the power to give life and power to take away life, power to create and power to destroy. Ganun ang Diyos. May kapangyarihan siya sa lahat ng mga bagay. Power to create and power to destroy. Pero ba na mayroon siyang hinayaan niya doon sa kasalanan? Kaya nga po, yan po ay medyo mas magaan na kaparaanan, hinayaan dahil nga siya ay makasalanan. Dahil, kumbaga, sa katigasan ng ulo niya, ayon sa kasalanan na kanyang inclination, kaya siya napahamak.
Pero ibig sabihin, may mas mabigat na kaisipan na ang Diyos ba hindi kaya siyang alisin sa kasalanan. At siya yung kasalanan niya ang nangibabaw. So medyo ano po yan, debate po yan sa theology, no? At pagka hindi niyo po naintindihan yan, hindi ko muna, mahirap naman na baka makagulo sa pananampalataya ninyo na sabihin, yung Diyos pala ang naglagay ng tao sa impyerno. So medyo mas malalim po na pag-uusap yan. Ang abot lang muna natin ngayon, kaya siya napunta sa impyerno dahil sa kasalanan niya. Oo. Pero, ang tanong, wala bang kapangyarihan ng Diyos doon sa bagay na yun, sa pagpunta sa impyerno? Di ba powerful siya? Powerful siya. Ganito lang po. Ang ano yun natin. Sa Romans chapter 9, may ginawa ang Diyos ng vessel of wrath tsaka vessel of honor. Meron siyang mga palayok na sisirain niya sa Romans chapter 9. Ngayon, pag-aralan na lang po ninyo. At may iba nga ay hindi ganun ang pag-intindi nila. So kung ang Diyos na may makapangyarihan sa lahat at ginusto niya na sirain niya itong palayok na to, sino makakatanggi? Ang problema nga kasi, nasa finite mind tayo. We're thinking ako bang sisirain mo, Diyos? Tandaan nyo, hindi kayo pararatingin ng Diyos doon sa kaisipan na yon kung hindi kayo biniyayaan niya ng awa. Yung mga tao na sisirain ng Diyos, walang Diyos sa kanila. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya karapat-dapat silang sirain. Kaya karapat-dapat silang parusahan. Minumura nila ang Diyos. Nilalait nila ang Diyos. Walang Diyos sa kanila. Ang Diyos nila ay ang sarili nila. Kaya dapat silang sirain ng Diyos. Dapat silang parusahan ng Diyos. Yun ang masama na pinag-usapan natin kaninang umaga. So, yung pagpapala nila ng mga kasamaan, hindi galing sa Diyos. Galing sa kasamaan. Galing sa Satan. Ang kasamaan. O yung mga masasamang tao, di ba? Oo. Pinagpapala, hindi galing sa Diyos yun. Galing sa may pagpapala. Oo. Yung tinatawag sa iba naman, ang view ng common grace. Common grace ang view ng ating mga father sa pananampalataya. No, parang katulad niyan, yung sikat ng araw, lahat tayo nakikinabang sa kabutihan ng araw. No, kaya ganoon. Yung sa bagay na yon, maaaring kinabang sila materially sa ganung bagay, pero bandang huli sisirain. Kaya ngayon sabi ni Asaph sa 73, parang napahiya siya, no? At muntik na siyang mahulog sa kaisipan na mainggit sa karangyaan ng masama. Yun pala, bandang huli, ang destiny nila ay pagkawasak. Oh. So, why we envy the prosperity of the sinner, of the abundance of the wicked? Diba? So, yun din yun. Kapag merong pinarusahan ng Diyos, nasa Kanya yan. Yung, in the end, ibig sabihin, merong hindi niligtas ang Diyos, pinarusahan sa impyerno, ay kung malalim ka sa kapangyarihan niya bilang soberanong Diyos, darating ka sa kaisipan na decreed yung pagpunta ng isang tao sa impyerno, ang pagpaparusa sa kanya ay decreed. Ito po din yung hindi ka anak ng Diyos kung hindi ka makakaroon ng pagpapalo. Ay, opo. Kasi po, yung anak ng Diyos talagang pine-preserve niya. No, kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, gagawa ang paraan ng Diyos. Papabalikin ka niya. No? Kaya tulad ng prodigal son, kwento ng prodigal son, at di kanya hayaan magpatuloy sa kasalanan. So, iingatan tayo ng Diyos. May maraming talata niyan sa Biblia na hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will not forsake us. Oo, yung anak ng Diyos. Ang problema kasi, hindi natin alam kung sino yung anak ng Diyos. Hindi natin alam siya
kahit ano. Ang talagang, ang alam lang natin, yung kalagayan natin sa Diyos, tayo, at ang Diyos ay nakakaalam. Kahit yung anak ko, di ko alam kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Eventually, nakikita lang natin na nagmamanifest lang yung mga kasama natin dito. Hindi natin alam. Kahit ako, di nyo rin alam. Nagmamanifest lang, may biyaya ang Diyos. Malamang, anak ng Diyos yan. Kasi nagmamanifest. You will know them by their fruits. Di ba doon tayo nakakahusga? But at the end of the day, ang Diyos ang nakakaalam kung siya'y tao niya o hindi. Ganon. So, ayun, may nagbabatuhan na dito. So, sige. Kung tanong pa po, Explain mo yung hindi abot yung konsepto ng double predestination. Kasi hindi naman lahat ng Kristiyano abot yun, di ba? okay lang hindi ko. When in doubt, ano yung dapat mong isipin na question? Do you believe in sovereignty? Yung mas importante sa knowledge. So, ang sinasabi ni Hannah, siyempre, kaya nga hindi natin, mas malalim kasi yung aral ng double predestination. Merong talagang, sa atin, even sa Reformed faith, ay hindi may ibang di naniniwala dyan. Karamihan ay hindi ganyan ang paniniwala. So ngayon, ang pinakamahalaga, tingnan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ito lagi ang ating i-preserve, that we cannot compromise. Na God is sovereign. God is all-powerful. And even doon sa mga tao na mapupunta sa kapahamakan, makapangyarihan siya na meron siyang papel dito na in-exercise niya ang kanyang kapangyarihan, kaya naparusahan ang mga tao na yan para exercise ang kanyang justice sa mga ganito, sa mga anak ng Diyos, mercy, love ang in-exercise niya to keep the people of God with Him. But to those whom He will punish, justice. Dahil ganun kasama ang mga tao na to, no? Ganitong kalagayan niyan sa harapan ng Diyos. Hustisya. Hindi ko na, example lang. Yung mga ISIS na yan. Wala ko siya. Basta ISIS, yung gawain ng ISIS. Kung mamatay sila ng ganun, talagang pinugutan ng ulo, mga tao, terrorism, act of terrorism, talagang anti-Christ ang naroon sa mga tao na yun, sa lugar na yun. Baka doon lumabas ang anti-Christ. Doon, hindi natin alam. Pero, maiisip mo ba na kaawaan ng Diyos talaga yung mga yun? Talagang yun, reprobate at paparusahan ng Diyos. Pagdating ang justice iyon, time will come, parusahan sila sa lake of fire. Dahil sa sobrang sama ng kanilang pinagagawa. Diba? So, mga ganun. Pero yung mga tao na hindi natin alam kung ano yung buhay nila, it's up to God. Hindi natin alam. Hindi natin yun ma-judge sila. And even si Hitler, napakasama ng ginawa ni Hitler. Kung siya lang talaga, deserving siya sa impyerno. Pero at the end of the day, ang Diyos ang magtatalaga sa kanya doon. Di ba? Si Judas. Ano yung nakalina na tao? Since nagkapanganak pa na sa kanya, ano na siya? Ganito. Yan, kaya nga. Ayan po ay yan po ay malalalim na mga tanong na is it predestinated na sila ay magkaganon? Si Judas kasi sa Bible ay talagang nakatalaga na magkanulo kay Kristo noon pa man, no? At talagang siya ay son of the devil, no? Ay yun ang kanyang kategorya. So, what can you say about that, no? Na bago palalangin ang mga bagay katulad ng mga kanyang hinirang, ganoon din sa mga hindi hinirang. Dahil ganun ang Diyos na makapangyarihan.
bago niya gawin ang mga bagay, naplano niya na lahat ng mga bagay. So, that we cannot understand. But what we know, yun nga, is God is sovereign. God is all-powerful. So, if your thought will exalt that concept, preserving God's sovereignty, no one can question your thought. Diba? Your understanding. Kapag that if your understanding will glorify God, will glorify His sovereignty, I don't see any reason that it would be considered as unbiblical. No. Although, marami pa rin na hindi nakaintindi ng ganyan, nakaisipan. No? So, sige po, may tanong pa po kung ano pa. Sige po. Yung daw kung taong nakapakinig na, nakatalaga daw po doon sa way na against Christ. Nakapakinig siya ng word, naka-apply tapos naging against Christ. Yun nga. Dalawa kasi nga, ang preaching of the Word of God, dalawa yan. Talagang it hardens the heart or soften the heart. Yung mga effective yan sa mga tao ng Diyos, ang Word of God. Kapag hindi, pinapatigas ang puso ng mga taong ito na hindi kikilala sa Diyos. At mas mabigat pa nga, yung iba na nakasabi sa Bible, nakapakinig, pero tumalikod, mas mabigat ang parusa. At narinig nga natin yan, minsan, di ba, may level pa nga ng parusa sa hell. Banggit pa ni Pastor na yan. Itong mga tao na to, nakapakinig ng katotohanan, tinanggihan yung katotohanan. Naging kasama sa iglesia, may ganyan sa Hebreo. No, nakalasap ng katotohanan, pero tumalikod. Meron sa Hebreo. Chapter 6. Pero may chance sila makabalik. Kapag, of course, syempre, habang buhay, may pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Pero pag kinuha sila ng Diyos, sa ganung kalagayan, at sabi ko, nasa Diyos ang nila. Yung magnanakaw nga, di ba? Yung magnanakaw, Yung kasama ni Kristo na iba. At the last minute, doon pa siya na... nakakilala siya sa Panginoon. Di ba? So, habang buhay, may pag-asa. Kaya yung mga nakamatay ng masama, hindi natin alam kung paano sila namatay. Yes. You don't know their lives. Kaya hindi tayo makakahusga. At yun ang tama ang Biblia. Huwag tayong humusga. Hindi rin tayo husgahan. Wala sa ating kamay ang magsabi na siya ay para sa impyerno at para hindi sa impyerno. Wala. Oo. Yun, di ba? Yun ang malinaw. Hindi natin abot. Kung kahit gaano kasama ang tao, hindi nyo nasubaybayan yan hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Hindi natin sila So, sige po, may tanong pa. Last question. Tama lang, kasi then we finish by 3:30. Sige. So, okay. Sige, let's pray. And then we pray for sa ating mamaya, mga churches na ating ipag-pray. No? Let's pray. Lord, we thank you for this wisdom again. Thank you, Lord, na maunawaan namin ang aming kalagayan, that there's really struggle. There's a war between the flesh and the spirit. That our spirit is willing, but the flesh is weak. Yan po ang mga katotohanan na mula sa iyong mga salita na aming naiintindihan sa aming kalagayan ngayon, Panginoon. We understand, Lord, kailangan ma-mortify ang flesh. And through our sanctification, we survive the power of sin sa amin, Panginoon. At yung mga remaining sins pa namin sa aming buhay, we understand kung ba't naririyan pa yan. We understand